Sa gitna ng ingay at gulo ng mundong ito, kung minsan ay nakakalimutan nating tumigil at makinig sa tinig na tunay na nagmamahal sa atin. Marahil ay nandito ka ngayon dahil naghahanap ka ng kasagutan, ng lakas o ng isang gabay na hindi ka iiwan. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na ilang minuto, hayaan nating ang mga banal na salita ng Panginoon ang yumakap sa iyong puso at magbigay ng liwanag sa iyong landas. Hindi ka nag-iisa dahil sa bawat hakbang, siya ang iyong gabay at kasama. Hayaan ninyong ang inyong mga puso ay maging tapat sa Panginoon nating Diyos upang lumakad sa kanyang mga tuntunin at tuparin ang kanyang mga utos sa araw na ito, ayon sa Unang Hari, Kabanata 8, talata 61. Nang marinig nila ito, sila ay lubos na nasaktan sa kanilang mga puso at nagtanong kay Pedro at sa iba pang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi kayo at magpabautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Mula sa Gawa, Kabanata 2, talata 37 hanggang 38. Sapagkat si Kristo ay nagpakasakit din ng minsan para sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang dalhin tayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ayon sa Unang Pedro, Kabanata 3, talata 18. Maniwala kayo sa akin na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, o kaya naman ay maniwala kayo dahil mismo sa mga gawang aking ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nananalig sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko, at higit pang dakilang mga gawa ang gagawin niya dahil ako ay papunta na sa aking Ama, gaya ng nakasulat sa Juan, Kabanata 14, talata 11. Tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, upang kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin naman ay makalakad sa panibagong buhay. Mula sa Roma, Kabanata 6, talata 4. Sa lahat ng mga bagay, ipakita mo ang iyong sarili bilang isang halimbawa ng mabubuting gawa. Sa iyong pagtuturo, ipakita ang kawalan ng katiwalian, pagiging seryoso at katapatan. Gamitin ang pananalitang tapat na hindi mahahatulan upang ang sinumang kalaban ay mapahiya dahil wala silang masamang masasabi laban sa inyo. Ayon sa Tito, Kabanata 2, talata 7 hanggang 8. Maging mahinahon at maging mapagmatyag dahil ang inyong kaaway na dyablo ay parang liyong umuungal na, umaaligid at naghahanap ng malalamon. Unang Pedro, Kabanata 5, talata 8. Kung magkagayon, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng matuwid at ng masama sa pagitan ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Malakias, Kabanata 3, talata 18. Ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling, ni anak ng tao upang magbago ng isip. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o nangako ba siya at hindi niya tutuparin? Ito ay mula sa Mga Bilang, Kabanata 23, talata 11. Manahan nawa sa inyo ng sagana ang salita ni Kristo sa lahat ng karunungan. Turuan at paalalahanan ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual, na umaawit ng may biyaya sa inyong mga puso para sa Panginoon. Kolosas, Kabanata 3, talata 16. Dapat ninyong malaman na ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang tunay na Diyos. Siya ang tapat na Diyos na tumutupad sa Kanyang tipan at nagpapakita ng awa sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos hanggang sa libu-libong salinlahi. Deuteronomio, Kabanata 7, talata 9. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng puso ang tao ay nananalig tungo sa katuwiran, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag tungo sa kaligtasan. Roma, Kabanata 3 at Kabanata 10. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig sa Espiritu, sa pananampalataya at sa kalinisan. Unang Timoteo, Kabanata 4, talata 12. Kayo ay isang piniling lahi, isang maharlikang pagkapari, isang banal na bansa at bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga papuri niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kahangahangang liwanag. Unang Pedro, Kabanata 2, talata 9. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, sa tao ay imposible ito, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Mateo, Kabanata 11, talata 26. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. At gaya ng sinabi sa awit, Kabanata 111, talata 11,
Ang iyong salita ay itinanim ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo.